Naipadala na sa Office of the House Speaker ang ika-4 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, sino naghain itong panibagong impeachment complaint at anong basehan? Jiggy, isang ang abogado na si Attorney Nathaniel Cabrera yung naghain ng ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kahapon. Inendorso po ito ni na House Deputy Speaker Paul Ortega at Manila 6th District Representative Benny Abante. Naniniwala si Abante na dapat ma-impeach si VP Sara dahil hindi pa rin daw nito nasasagot yung mga aligasyon tulad nga ng questionabling paggastos dun sa confidential funds. Isa po si Abante sa mga pumirma at nagpa-impeach kay VP Sara noong nakaraang taon at nang mabasa raw niya yung reklamo ni Cabrera nakita niyang may pagkakapareho yung mga aligasyong inilatag laban sa bise sa naunang reklamo. Ang dinagdag daw dito ay yung affidavit ng umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. 7 po yung articles of impeachment na inilatag doon sa ika-4 na reklamo. Kabilang nga po dyan sa grounds yung culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at other high crimes. Kasama nga riyan yung pagbabanta ni VP Sara kay PBBM at yung maanumalya umanong paggasta ng bise sa higit 612 million pesos na confidential funds. Meron pang hanggang March 2 itong si House Speaker Bogie D para nga maisama sa order of business sa plenaryo yung 4 na impeachment complaints laban kay VP Sara at may 3 namang session days para naman po ma-refer ang mga ito sa House Committee on Justice. Kapag na-refer na ito sa committee, deemed initiated na po o nag-umpisa na yung impeachment proceedings laban kay VP Sara. Jiggy. At Marian, ngayong nagdeklara na si VP Sara na lalaban siyang presidente, ay gano'n naman kakumpiyansa yung mga congressman na uusad itong impeachment? Jiggy, kung si Congressman Abante yung tatanungin, siguradong lulusot daw itong impeachment complaint sa House Committee on Justice kung forma at sustansya yung pag-uusapan. Git pa ni Abante, hindi dapat gamitin ni VP Sara yung maaga niyang pag-anunsyo na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 para iwasan ang mga aligasyon laban sa kanya. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congressman Abante. Candidacy announcement do not erase accountability. Running for president is not a defense to grave allegations. At Marian, yung ibang mga congressman ay wala ka bang natutunugan dyan na babaligtad na ngayong nakikita na nila ang baraha ni VP Sara na lalaban sa 2028? Anong tingin mo dyan? Jiggy, hindi nga raw natatakot, for example, itong si Congressman Abante na babalikan siya ni VP Sara kung sakaling mahalal ito bilang Pangulo sa 2028 elections. Ang isa ring dating pumirma sa impeachment na si Tingog Party List Representative Jude Asidre nanindigang dapat ma-impeach si VP Sara. Narito po ang kanilang pahayag. It should be a welcome part also for the Vice President because only through a proper impeachment process will they be able to actually present their perspective or present their view or defend themselves for that matter. Palagay ko naman it would not be good na malaman ng taong bayan na magiging bengador ang ating Vice President. For example, ako, tinatakot na rin ako na baka ako balikan kung siya maging Pangulo ng Pilipinas. Well, hindi na po ako natatakot dun I mean, every public official, kahit ako, should be accountable to the people that elected them. Yan po muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.